Number 10. Halimaw laking manok. Isang higanteng manok na parang boss ng buong kulungan. Kalmado, mabigat ang yabang at ramdam mong iba ang presensya kumpara sa normal na mga manok. Sa ganitong top entry, ang lakas ng dating ay nasa contrast. Ordinaryong lugar, bukid o farm, pero may isang hayop na parang anomaly. Sobrang laki na halos hindi ka panipaniwala kapag nakita mo sa unang tingin. Ang dahilan kung bakit tumatatak ang ganitong eksena ay simple. Mabilis siyang mag-trigger ng, "Teka, totoo ba to?" reaction. Kahit wala kang alam sa lahi o pagpapalaki, sapat na yung visual na nagmumukhang maliit ang lahat sa tabi niya para mag-iwan ng tanong, paano siya lumaki ng ganon? At normal pa ba yung ganitong klase ng hayop o parang once in a lifetime na pambihira? Number 9. Orbe na naging tao. Nagsisimula sa isang CCTV moment na akala mo typical lang, hanggang sa may isang orbe na lumitaw na parang nakahinto sa hangin, walang paliwanag, walang pinanggalingan. Tapos, bigla itong nagbago, mula sa simpleng bilog na liwanag papunta sa hugis tao na parang may transformation na nangyari sa harap mismo ng camera. Ang nakakatakot dito ay hindi lang yung biglang paglitaw, kundi yung pakiramdam na may nangyari na hindi sakop ng normal na logic. Kapag ganitong klase ng clip, laging may dalawang laban. Yung nagsasabing may paranormal o di kaya ay may ibang nilalang, at yung nagsasabing baka trick ng ilaw, camera artifact o editing. Pero kahit alin pa ang paniwalaan, yung mismong ideya na may orbe tapos naging tao, sapat na para magdikit sa isip ng manonood. Number 8. Asul na sinag. May mga eksenang parang simpleng liwanag lang sa langit. Pero kapag paulit-ulit, may pattern at parang may sariling ritmo, doon na pumapasok ang kaba. Sa entry na ito, ang asul na sinag ay hindi tulad ng ordinaryong pidlat o ilaw ng eroplano. Mas malinis ang itsura, mas matalas at mas nagmumukhang may kontrol. Parang may nagpapadala at may sumasagot. Ang pumapalo dito sa audience ay yung idea ng koneksyon. Pagkatapos ng isang kakaibang pangyayari sa ere, may isa pang lumitaw na tila sumunod o tumugon. Kaya kahit may posibleng scientific explanation, optical effect, atmospheric energy o kung anuman, hindi pa rin nawawala yung pakiramdam na may mensahe o may presensya. Sa ganitong top list, ang takot ay hindi sa lakas ng ilaw, kundi sa tanong, bakit parang may intensyon? Number 7. Centauro sa gubat. Isang tahimik na gubat, isang taong nag-iisa, at isang bagay na hindi dapat naroon. Kalahating kabayo, kalahating tao. Dito gumagana ang shock factor kasi hindi siya madaling ipaliwanag bilang maling tingin lang, lalo na kung malinaw ang hugis at kilos. Sa umpisa, pwedeng isipin ng tao na may kabayo lang at may tao, magkatabi, nagkataong nag-overlap sa paningin. Pero kapag gumalaw na, doon bumibigay ang logic. Ang mas matindi, hindi siya basta nakita lang, parang mabilis at inhuman ang bilis ng pagtakbo o pag-alis na lalong nagpapalakas ng misteryo. Kapag ganitong entry, hindi lang siya myth vibes, nagiging urban legend na nabuhay ang dating. At kahit sa dulo ay naiwan lang ang tanong, totoo ba? Ilusyon ba? O prank? Yung takot ay nanggagaling sa posibilidad na may mga nilalang na nananatiling nakatago at minsan lang nagpapakita kapag walang ibang makakakita. Number 6. Griffin sa Australia. May isang sandaling tahimik ang kagubatan, hanggang sa may aninong gumalaw na masyadong malaki para maging normal na hayop. Sa entry na ito, ang nakakatindig balahibo ay yung detalye. Parang pinaghalong leon at agila. May bigat ng isang mandirigma at may presensyang hindi mo basta mababaliwala. Kapag ganito ang paglalarawan, automatic na gumagana ang imagination ng tao, lalo na kung galing pa sa isang taong sanay sa wildlife.
na dapat ay kabisado na ang mga ordinaryong hayop sa lugar. Ang pinaka-epektibo sa ganitong kwento ay yung aftermath. May ulat, may paghahanap, pero walang natirang bakas. Walang yapak, walang sunod na sightings, walang solid na paliwanag. Kaya ang pakiramdam, parang lumilitaw lang sandali para ipaalala na hindi lahat ng nasa kalikasan ay kayang ikatalog ng tao. Totoo man o hindi, ang entry na ito ay malakas dahil pinaglalaroan niya yung ancient myth na baka may totoong pinanggalingan. Number 5. Pinakamatangkad na kaaso. Hindi lahat ng kakaiba ay kailangang paranormal. Minsan sapat na ang sobrang laki para magmukhang imposible. Sa entry na ito, ang aso ay hindi lang matangkad. Yung dating niya ay parang kabayo na maamo. Kapag naglakad siya sa kwarto o sa paligid, nagbabago ang scale ng lahat. Parang biglang lumiit ang mga tao at mga gamit. At dahil aso pa rin siya sa ugali, mas lalo itong tumatama. Gentle, kalmado, hindi halimaw, pero katawan niya parang record na nagkatawang buhay. Ang dahilan kung bakit bagay siya sa top list ay yung combo ng shock at comfort. Nakakagulat dahil hindi ka sanay makita ng ganong height, pero hindi ka kinakabahan sa banta kasi ang personality niya ay parang normal na alaga. Kaya tumatatak siya sa viewers, isang pambihirang nilalang na totoong umiiral, nagpapatunay na minsan ang imposible ay hindi multo o alien, minsan genetics at pagkakataon lang, pero ang epekto sa mata ng tao parang himala pa rin. Number 4. Nilalang sa kalsada. Minsan, ang pinaka-nakakatakot ay yung biglang paglabas ng isang bagay sa pinaka-ordinaryong lugar, kalsada. Sa entry na ito, parang may figure na naglalakad ng mabagal, payat, at hindi tama ang dating ng katawan. Yung tipong kahit malayo pa lang, alam mong may kakaiba. Kapag ganito ang eksena, ang tensyon ay galing sa tanong, tao ba yan na may kailangan ng tulong? O may nilalang na sadyang nagpapakita? Ang mas nakakakilabot, hindi siya tumakbo, hindi siya umatake, tumingin lang. Yung titig na parang alam niyang pinapanood siya at yung katahimikan na parang humihigop ng lakas ng loob. Kaya tumatatak ito sa listahan kasi hindi kailangan ng blood or violence para maging disturbing. Minsan, sapat na yung hindi normal na kilos at yung pakiramdam na may bagay na hindi mo kayang pangalanan. Number 3. Ulo bakang nilalang. May mga kwento na isang segundo pa lang alam mong maling-mali na ang nangyayari. Sa entry na ito, ang tao ay nasa abandoned na lugar at biglang may nakita siyang higanting figure, itim, mabalahibo at may ulo ng baka sa katawan ng tao. Ang imagery pa lang, pumipitik na agad ang utak. Myth ba ito? Hallucination ba? O may nilalang alagang ganito ang anyo? At dahil abandoned ang setting, mas lumalakas ang takot. Parang lugar na matagal nang hindi para sa tao. Pero ang tunay na turning point ay yung kilos, yung mabagal na pag-angat ng braso at yung direktang pagturo. Simple lang, pero sobrang bigat ng dating kasi sinasabi nitong aware siya. Hindi ito basta shape sa dilim, may intensyon, may mensahe o may babala. Kaya napakalakas ng entry na to, hindi lang siya nakakatakot sa itsura, kundi sa idea na may bagay na nakatingin pabalik at ikaw mismo ang pinili nitong ituro. Number 2. Gumagapang naging tao. Sa unang tingin, parang simpleng CCTV clip lang. May aninong gumagapang sa gilid ng kalsada o bangketa. Mababa ang postura. Parang hindi tao kung kumilos. Ang ganitong entry gumagana dahil sa uncanny movement, yung galaw na hindi mo maikahon kung hayop ba
Tao ba or something else? Habang tumatagal ang ilang segundo, lalo kang napapaisip kung anong dahilan at bakit parang walang takot o pag-aalinlangan ang nilalang. Tapos, dun pumapasok ang bigat. Isang iglap, nag-iba ang anyo, tumayo, naging hugis tao at naglakad palayo na parang walang nangyari. Ito yung klase ng moment na nagbibigay ang dalawang emosyon sabay, gulat at lamig sa batok. Dahil kung prank man o camera artifact, bakit ang linis ng transition sa mata ng nanunood? At kung totoo man, mas nakakalibat ang idea na may bagay na kayang magbago ng itsura sa harap ng lente. At ang mas nakakaasar, walang opisyal na paliwanag para isara ang usapan. Number 1. Munting nilalang gabi. May kakaibang timbang ang mga kwentong nangyayari sa bukid o sa malayong lugar kapag gabi, lalo na kung ang saksi ay mag-isa, pagod at dalalang ay ilaw at camera. Sa entry na ito, ang munting nilalang ay hindi malaki, hindi maingay, pero yun ang mas nakakatakot. Nakaupo lang, walang panik, parang hinihintay ka. Kapag ganito ang scene, ang utak mo automatic na maghahanap ng pamilyar. Bata ba? Hayop ba? Taong ligaw? Pero habang tinitigtigan mo, mas lumalabas yung akiramdam na hindi siya dapat nandito. Ang pinaka-umaaligid na takot ay yung attitude. Hindi siya mukhang naliligaw, hindi siya mukhang takot. Parang alam niya ang lugar at alam niya na may tumitingin. Kapag sumugod o biglang gumalaw ng mabilis, dun pumipitik ang survival instinct, yung tipong kahit viewer ka lang, mapapaatras ka. Kaya siya number 1, hindi dahil sa laki o special effects, kundi dahil sa tahimik na mensahe ng esena. Minsan, ang pinakadelikado ay yung maliit na bagay na hindi mo maintindihan kung ano, pero ramdam mong may sariling tapang at intensyon.